Ang K-12 curriculum ay ipinatupad sa Pilipinas upang mapabuti ang kalidad ng edukasyon at mapaghanda ang mga mag-aaral para sa mas mapagkompetensyang pandaigdigang merkado ng trabaho. Narito ang mga pangunahing dahilan. Pag-aayon sa pandaigdigang pamantayan, ang dating sistema ng edukasyon sa Pilipinas, na May 10 taon lamang, ay naiiba sa karamihan ng mga bansa sa mundo na May 12 taon. Ang K-12 ay naglalayong mag-align sa international standards, na nagbibigay sa mga Pilipinong nagtapos ng mas mataas na pagkakataon para sa pag-aaral at trabaho sa ibang bansa. Isa, pagpapabuti ng kalidad ng edukasyon, ang K-12 ay nagbibigay ng mas maraming oras para sa mga mag-aaral na matuto at magkaroon ng mas malalim na pag-unawa sa mga konsepto. Ang kurikulum ay dinisenyo upang mapabuti ang kasanayan sa pag-iisip, paglutas ng problema, at komunikasyon. Isa, paghahanda para sa trabaho. Ang K-12 ay nagtatampok ng 2 taong senior high school, SHS, na nagbibigay sa mga mag-aaral ng pagkakataong mag-specialize sa isang partikular na larangan o track, tulad ng academic, technical vocational livelihood, TVL, o sports. Ang layunin nito ay upang maghanda sa kanila para sa trabaho o pagpapatuloy ng pag-aaral sa kolehiyo. Isa, pagpapahusay ng kakayahan ng mga mag-aaral. Ang K-12 ay naglalayong mapabuti ang kakayahan ng mga Pilipinong mag-aaral sa matematika, agham, at wika. Ang layunin ay upang makatulong sa kanila na maging mas mapagkumpetensya sa pandaigdigang merkado ng trabaho. Dalawa, bagamat may mga hamon sa pagpapatupad ng K-12, ang layunin ng programa ay upang mapagbuti ang kalidad ng edukasyon sa Pilipinas at maghanda sa mga mag-aaral para sa isang mas mahusay na kinabukasan. Ang K-12 curriculum sa Pilipinas ay nakaharap sa ilang mga isyu sa pagpapatupad nito. Narito ang ilan sa mga pangunahing problema. Isa, mataas na cognitive demand. Ang kurikulum ay naglalaman ng napakaraming learning competencies, LCs, na mahirap matugunan sa loob ng limitadong oras ng klase. Ang pagiging masyadong demanding ng kurikulum ay nagdudulot ng stress sa mga guro at mag-aaral, at maaaring makapigil sa malalim na pag-unawa sa mga konsepto. Isa, dalawa, mahina na pedagogy para sa 21st century skills. Bagamat binibigyang diin ng K-12 ang 21st century skills tulad ng problem solving, critical thinking, at collaboration, kulang ang ebidensya na ginagamit ang mga ito sa aktwal na pagtuturo. Maraming klase ang nananatiling teacher-centered, at hindi sapat ang pagsasanay ng mga guro sa paggamit ng mga constructivist at inquiry-based na pamamaraan. Isa, tatlo, kakulangan ng mga pasilidad at kagamitan. Maraming paaralan, lalo na sa mga rural na lugar, ay kulang sa mga pasilidad, kagamitan, at mga libro. Ang kakulangan na ito ay nakakaapekto sa kalidad ng edukasyon na natatanggap ng mga mag-aaral. Tatlo, apat, kakulangan ng mga guro. May kakulangan sa mga kwalipikadong guro, lalo na sa mga asignaturang STEM. Ang kakulangan na ito ay nagpapalala sa problema ng mataas na cognitive demand ng kurikulum, dahil hindi lahat ng guro ay may sapat na kaalaman at kasanayan upang matugunan ang mga pangangailangan ng mga mag-aaral. Tatlo, lima, kakulangan ng budget. Ang edukasyon sa Pilipinas ay nakakatanggap ng mababang budget kumpara sa ibang mga bansa sa ASEAN. Ang kakulangan ng pondo ay naglilimite sa kakayahan ng gobyerno na magbigay ng sapat na mga pasilidad, kagamitan, at mga guro. Tatlo, anim, pagkakaroon ng education gap. May malaking agwat sa kalidad ng edukasyon na natatanggap ng mga mag-aaral mula sa mayayamang pamilya at mga mag-aaral mula sa mahihirap na pamilya. Ang mga mag-aaral mula sa mahihirap na pamilya ay mas malamang na mag-drop out ng paaralan dahil sa kahirapan. Tatlo, pito, brain drain. Maraming mga Pilipinong propesyonal ang nagtatrabaho sa ibang bansa. Dahil sa mas mataas na sahod at mas magandang oportunidad. Ang pagkawala ng mga kwalipikadong propesyonal ay nagdudulot ng kakulangan sa mga guro at iba pang mga propesyonal sa Pilipinas. Tatlo, walo, kakulangan ng paghahanda sa pagpapatupad. Ang K-12 ay ipinatupad ng mabilis, at hindi sapat ang paghahanda ng mga guro, mga paaralan, at mga magulang. Ang kakulangan ng paghahanda ay nagdulot ng maraming problema sa pagpapatupad ng kurikulum. Apat, siyam. Pagkakaroon ng mismatch sa pagitan ng edukasyon at trabaho. Maraming mga nagtapos ng kolehiyo ang hindi nakakahanap ng trabaho na naaayon sa kanilang pinag-aralan.
Ang problema na ito ay nagdudulot ng pagkabigo sa mga mag-aaral at nagpapalala sa problema ng brain drain. 3. 10. Pagkakaroon ng clash ng kultura, halaga, at edukasyon. Ang K-12 ay nagdudulot ng pagbabago sa mga tradisyonal na halaga at paniniwala ng mga Pilipino. Ang pagbabago na ito ay nagdudulot ng pagkabigo sa mga magulang at guro, at maaaring makaapekto sa pag-aaral ng mga mag-aaral. 2. 11. Pagkakaroon ng clash ng mga layunin ng paaralan at ng pambansang kurikulum. Ang K-12 ay naglalayong mag-align sa pandaigdigang pamantayan, ngunit maaaring hindi ito naaayon sa mga layunin ng ilang mga paaralan. Ang kakulangan ng pagkakaisa sa mga layunin ay maaaring magdulot ng pagkalito at pagkabigo sa mga mag-aaral, guro, at magulang. 5. Ang mga isyong ito ay nagpapakita na ang pagpapatupad ng K-12 ay isang komplikadong proseso na nangangailangan ng patuloy na pag-aaral, pagsusuri, at pagbabago. Ang gobyerno at ang mga stakeholders sa edukasyon ay dapat magtulungan upang matugunan ang mga hamon na ito at mapabuti ang kalidad ng edukasyon sa Pilipinas. Ang tanong kung dapat bang tanggalin ang K-12 curriculum sa Pilipinas ay isang komplikadong usapin na walang simpleng sagot. May mga argumento para at laban sa pagtanggal ng K-12. Narito ang ilang mga punto na dapat isaalang-alang. Mga argumento para sa pagtanggal ng K-12. Mataas na gastos. Ang K-12 ay nagdulot ng mas mataas na gastos para sa mga magulang, lalo na sa mga mahihirap na pamilya. Ang karagdagang 2 taon sa high school ay nangangahulugan ng mas maraming gastos sa matrikula, uniforme, at iba pang pangangailangan. 3. Kakulangan ng pasilidad at guro. Maraming mga paaralan sa Pilipinas, lalo na sa mga rural na lugar, ay kulang sa mga pasilidad, kagamitan, at mga guro. Ang K-12 ay nagdulot ng mas malaking pangangailangan para sa mga pasilidad at guro, ngunit hindi pa sapat ang pagtugon ng gobyerno sa pangangailangang ito. 3. Hindi epektibong pagpapatupad. May mga reklamo na ang K-12 ay hindi epektibong ipinapatupad. Ang kurikulum ay masyadong demanding, at hindi sapat ang pagsasanay ng mga guro sa paggamit ng mga bagong pamamaraan ng pagtuturo. 1. Hindi naaayon sa pangangailangan ng trabaho. May mga nagsasabi na ang K-12 ay hindi naghahanda sa mga mag-aaral para sa mga trabaho na available sa Pilipinas. Ang mga kasanayan na itinuturo sa K-12 ay hindi laging naaayon sa mga kasanayan na hinahanap ng mga employer. 3. Mga argumento laban sa pagtanggal ng K-12. Pag-aayon sa pandaigdigang pamantayan, ang K-12 ay naglalayong mag-align sa international standards, na nagbibigay sa mga Pilipinong nagtapos ng mas mataas na pagkakataon para sa pag-aaral at trabaho sa ibang bansa. 1. Pagpapabuti ng kalidad ng edukasyon. Ang K-12 ay nagbibigay ng mas maraming oras para sa mga mag-aaral na matuto at magkaroon ng mas malalim na pag-unawa sa mga konsepto. Ang kurikulum ay dinisenyo upang mapabuti ang kasanayan sa pag-iisip, paglutas ng problema, at komunikasyon. 1. Paghahanda para sa trabaho. Ang K-12 ay nagtatampok ng 2 taong senior high school, SHS, na nagbibigay sa mga mag-aaral ng pagkakataong mag-specialize sa isang partikular na larangan o track. Ang layunin nito ay upang maghanda sa kanila para sa trabaho o pagpapatuloy ng pag-aaral sa kolehiyo. 1. Pagpapahusay ng kakayahan ng mga mag-aaral. Ang K-12 ay naglalayong mapabuti ang kakayahan ng mga Pilipinong mag-aaral sa matematika, agham, at wika. Ang layunin ay upang makatulong sa kanila na maging mas mapagkumpetensya sa pandaigdigang merkado ng trabaho. 2. Conclusion. Ang pagtanggal ng K-12 ay isang malaking desisyon na may malawak na implikasyon. Ang gobyerno at ang mga stakeholders sa edukasyon ay dapat magtulungan upang matugunan ang mga hamon ng K-12 at mapabuti ang kalidad ng edukasyon sa Pilipinas. Ang pagsusuri ng K-12 at ang paggawa ng mga kinakailangang pagbabago ay mas mahalaga kaysa sa pagtanggal nito ng buo. Ang K-12 curriculum sa Pilipinas ay nakaharap sa maraming hamon, tulad ng mataas na cognitive demand, hindi sapat na pedagogy para sa 21st century skills, kakulangan ng mga pasilidad at kagamitan, at kakulangan ng mga guro. Narito ang ilang magagandang solusyon sa mga isyong ito. 1. Pagbabago sa kurikulum. Pagbawas ng learning competencies, LCs, ang kurikulum ay dapat suriin upang bawasan ang bilang ng mga LCs na mahirap matugunan sa loob ng limitadong oras ng klase.
Ang pagtuon ay dapat sa mga pinakamahalagang konsepto at kasanayan. Isa, pagbibigay diin sa 21st century skills. Ang kurikulum ay dapat magbigay diin sa pagtuturo ng mga 21st century skills tulad ng problem solving, critical thinking, collaboration, at creativity. Ang mga guro ay dapat sanayin sa paggamit ng mga constructivist at inquiry-based na pamamaraan upang mapaunlad ang mga kasanayang ito. Isa, pag-aayos ng sekwensang ng mga LCs. Ang pagkakasunod-sunod ng mga LCs ay dapat maayos upang mas madaling matutunan ng mga mag-aaral. Ang mga LCs ay dapat ipakilala ng unti-unti at maayos na maugnay sa isa't isa. Dalawa, pagpapahusay ng pedagogy. Pagsasanay ng mga guro. Ang mga guro ay dapat sanayin sa paggamit ng mga bagong pamamaraan ng pagtuturo, tulad ng constructivism, inquiry-based learning, at project-based learning. Ang pagsasanay ay dapat magbigay diin sa pagtuturo ng 21st century skills. Isa, paggamit ng teknolohiya. Ang teknolohiya ay maaaring gamitin upang mapahusay ang pagtuturo at pagkatuto. Ang mga guro ay dapat sanayin sa paggamit ng mga digital na tool at resources upang mapabuti ang kanilang mga klase. Tatlo, pagbibigay ng mas maraming oportunidad sa pag-aaral. Ang mga mag-aaral ay dapat bigyan ng mas maraming pagkakataon upang matuto sa pamamagitan ng mga hands-on activities, projects, at field trips. Ang pag-aaral ay dapat maging mas interactive at engaging. 4. Pagpapalakas ng mga pasilidad at kagamitan. Pagdaragdag ng budget, ang gobyerno ay dapat maglaan ng mas malaking budget para sa edukasyon upang masuportahan ang pagpapabuti ng mga pasilidad at kagamitan sa mga paaralan. 3. Pagtatayo ng bagong mga paaralan. Ang gobyerno ay dapat magtayo ng bagong mga paaralan upang maibsan ang problema ng masikip na mga silid-aralan at kakulangan ng mga pasilidad. 3. Pagbibigay ng mas maraming libro. Ang gobyerno ay dapat magbigay ng mas maraming libro at iba pang mga kagamitan sa mga paaralan upang makatulong sa mga mag-aaral na matuto. 3. Pag-akit ng mas maraming guro. Pagtaas ng sahod. Ang gobyerno ay dapat magtaas ng sahod ng mga guro upang maakit ang mas maraming kwalipikadong propesyonal sa larangan ng edukasyon. 3. Pagbibigay ng mas magandang benepisyo. Ang gobyerno ay dapat magbigay ng mas magandang benepisyo sa mga guro, tulad ng health insurance, retirement plan, at professional development opportunities. 3. Pag-aalok ng scholarships. Ang gobyerno ay dapat mag-alok ng scholarship sa mga estudyanteng gustong mag-aral ng edukasyon upang makatulong sa pag-akit ng mas maraming guro. 3. Pagpapahusay ng paghahanda sa pagpapatupad. Mas maagang pagpaplano. Ang gobyerno ay dapat magplano ng mas maaga para sa pagpapatupad ng mga pagbabago sa kurikulum. Ang mga guro, mga paaralan, at mga magulang ay dapat makasama sa proseso ng pagpaplano. 4. Mas matagal na pagsasanay. Ang mga guro ay dapat bigyan ng mas matagal na pagsasanay sa paggamit ng mga bagong pamamaraan ng pagtuturo at sa pagtuturo ng 21st century skills. 4. Mas malawak na komunikasyon. Ang gobyerno ay dapat makipag-usap ng mas malinaw sa mga magulang at sa publiko tungkol sa mga layunin ng K-12 curriculum at sa mga pagbabagong ginagawa dito. 4. Ang paglutas ng mga isyu sa K-12 curriculum ay nangangailangan ng isang komprehensibong diskarte na nagsasangkot ng gobyerno, mga paaralan, mga guro, mga magulang, at ang publiko. Ang mga solusyon na nabanggit ay maaaring makatulong sa pagpapabuti ng kalidad ng edukasyon sa Pilipinas at sa paghahanda ng mga mag-aaral para sa isang mas mahusay na kinabukasan.